Ka-curious, linawin pa natin ito. Marami po kasi sa mga kapatid natin ang nalilito. Lalong-lalo na po sa social media na paulit-ulit po natin naririnig na tuwing Divine Mercy Sunday, may plenary indulgence na pwedeng matanggap. Well, totoo naman po iyon. Pero ang problema po dito, doon lang po kasi nakatuon ang pansin ng marami. Hindi po kasi nila alam na may isang pangako po mismo ang ating Panginoong Kristo na mas malalim, mas makapangyarihan at personal. Hindi po ito simpleng biyaya po na ibibigay ng simbahan or ibinigay ng simbahan. Ito po mismo ay diretsong pangako mismo ng ating Panginoong Kristo. Ang pangako po na ito ay ibinigay niya po kay Santa Faustina. Isa po itong simpleng madre na pinili po ng Diyos upang ipahayag sa mundo ang kanyang walang hanggang awa. Sa kanya pong plenary indulgence, palinaw po na sinabi ng ating Panginoong Kristo na ang kaluluwa na magkukumpisal at tatanggap ng banal na komunyon sa araw ng Divine Mercy Sunday ay makakatanggap po ng ganap na kapatawaran ng kasalanan at ng kaparusahan nito. Yes, tama po ang narinig nyo. Total forgiveness of our sins and punishment. Ganap po, hindi po kalahati. Hindi po sinabi na bahagya lang or hindi po may natirang dumi pa. Sinasabi po dito mismo ng ating Panginoong Kristo, ganap na paglilinis. Kung isipin niyo po ito, no? Parang bumalik ka po sa simula. Parang bagong bautismo. Parang hindi ka po kailanman nagkasala. Ganyan po ang sitwasyon. Ganyan po ang biyaya na matatanggap natin sa araw po ng Divine Mercy Sunday. Ngayon nga po, no, para mas maintindihan po natin ang lalim nito, kailangan muna nating linawin kung ano ba talaga ang plenary indulgence. Ano bang pinagkaiba nito sa special grace na ibibigay mismo or matatanggap natin sa araw ng Divine Mercy Sunday. Now, ang plenary indulgence po ay isang biyaya din na ipinagkakaloob ng simbahan sa pamamagitan po ng kapangyarihang ibinigay mismo ni Kristo. Layunin po nito na alisin po ang tinatawag natin na temporal punishment ng kasalanan. Anong ibig sabihin po nito? Kapag ikaw po ay nagkumpisal, pinapatawad ka ng Diyos sa iyong kasalanan. Ngunit ayon po mismo sa turo ng simbahan, may natitira pa kasing epekto o parusa ng kasalanan. Di eternal, kundi ito'y temporal. Yung guilt na naiiwan pa sa ating sarili, bunga ng ating pagkakasala. Halimbawa na lamang po, ang kasalanan po ay parang sugat. Sa kumpisal, pinapatawad ka, pero ang sugat po ay kailangang maghilom. At minsan po, may peklat na naiiwan. Now, ang plenary indulgence po ang nag-aalis ng peklat na iyon. Pero hindi po ito madaling makuha. Kailangan mong matupad ang ilang kondisyon. Para makatanggap po tayo ng plenary indulgence, kabilang na po sa ating gagawin dito ay ang kumpisal, pagtanggap po ng communion, panalangin para sa intention po ng Santo Papa, at paggawa po ng isang gawaing debosyon. At higit po sa lahat, may isa pong kondisyon na madalas talagang hindi po napapansin pero isa sa mga kondisyon na pinakamahirap kapag ginagawa po natin ang plenary indulgence. Kailangan mong magkaroon po ng complete detachment from sin, even venial sin. Ibig sabihin po nito, hindi ka lang dapat iwas sa mortal na kasalanan, dapat wala ka ring attachment kahit po sa pinakamaliit na kasalanan. Ngayon po, maging tapat po tayo. Gaano kahirap yon? Well, ilang beses ka bang nagsasabi ng maliit na kasinungalingan? Ilang beses ka bang nagagalit na walang sapat na dahilan? Ilang beses ka bang nagkikimkim ng inggit o galit sa puso mo? Kahit po ang mga maliit po na bagay na ito ay venial sin. At kung may attachment ka po dito, kahit kaunti, maari pong hindi maging ganap, maging plenary ang indulgence na ating matatanggap. Baka maging partial lamang. Dito pa lang po makikita po natin na kung gaano kataas po ang hinihingi para sa plenary indulgence. Ngayon, bumalik po tayo sa Divine Mercy Sunday. Ano naman ang pinagkaiba ng grasya na matatanggap natin sa araw na ito? Dito po pumapasok ang tinatawag natin na extraordinary grace. Ito po ay hindi simpleng indulgence. Ito po ay isang natatanging biyaya na diretsong ipinangako mismo ng ating Panginoong Kristo. At ayon po sa pagpapaliwanag po ng maraming teologo, ang biyaya pong ito ay kakaiba dahil hindi lang po nito
tinatanggal ang parusa ng kasalanan, tinatrato nito ang kaluluwa na parang bagong bautismo. Ibig sabihin po, hindi lang po ang epekto ng kasalanan ang nawawala. Pati po ang kasalanan mismo at lahat po ng parusang kaakibat po nito ay ganap po na nawawala. Para po itong isang total reset. Parang isang bagong simula. Para po itong isang kaluluwang muling isinilang. Ngayon nga po, ano po ang kaibahan nito sa plenary indulgence? Well, ang plenary indulgence po ay galing po sa otoridad ng simbahan. Ito po ay bahagi ng kayamanan ng grasya na ipinagkatiwala ni Kristo sa kanyang simbahan. Samantala naman po ang extraordinary grace na matatanggap natin tuwing Divine Mercy Sunday ay isa pong direct promise of our Lord Jesus Christ na ipinahayag mismo sa pamamagitan po ng pribadong revelasyon sa kay Santa Faustina. Ang plenary indulgence po ay nangangailangan ng halos perpektong disposition po ng kaluluwa kabilang po ang total detachment from sin. Pero ang extraordinary grace na matatanggap nating tuwing Divine Mercy or Divine Mercy Sunday ay nakatuon po sa isang bagay na mas simple pero mas malalim, ang pagtitiwala sa awa ng ating Panginoong Hesukristo. Hindi po sinasabing pwede ka nang magkasala. Hindi rin po sinasabi dito na hindi mahalaga ang pagsisisi. Pero ang diin po ay hindi sa pagiging perpekto mo, kundi mismo sa mercy of God, sa awa ng Diyos, at sa pagtitiwala mo sa Kanya. Ang plenary indulgence po ay maaari mong ialay para sa sarili mo o para po sa isang kaluluwa sa purgatorio. Ngunit ang extraordinary grace ay para po sa sarili mo lang. Ito po ay personal po na paanyaya mismo ng ating Panginoong Kristo sa bawat kaluluwa. Ngayon nga po, bakit ito napakalaking bagay? Dahil sa totoo lang po, mas accessible ito sa isang pusong nagsisisi at nagtitiwala. Pero ang epekto nito ay talagang napakalalim. Isipin niyo po ito. Sa isang araw, maaari kang magising nakasing linis po ng isang bagong bininyagan. Hindi po dahil karapat-dapat ka, kundi dahil mismo yan sa awa ng Diyos. At dito po natin makikita ang puso po ng mensahe ng Divine Mercy. Ang Diyos ay hindi lang hukom. Siya ay awa. Hindi lang siya makatarungan, siya ay maawain. Sa Biblia po makikita natin ito ng paulit-ulit. Sinasabi mismo ng ating Panginoong Hesukristo sa kanyang mga apostol, tanggapin ninyo ang Espiritu Santo. Ang inyong patawarin ay patatawarin. Ibinigay niya po ang kapangyarihan ng kapatawaran sa simbahan. Pero ipinakita niya rin na ang kanyang awa ay walang hanggan. Ang Divine Mercy Sunday ay parang isang pagbubukas po ng pintuan ng langit kung saan ang mercy ng Diyos ay ibinubuhos po ng masagana. Ngayon nga po, ano pong kailangan mong gawin para matanggap pong extraordinary grace? Naku po, napakasimple lang. Una, kailangan mong magkumpisal. Hindi naman po kailangan eksaktong araw or sa araw ng Divine Mercy Sunday, pero karaniwang sinasabi po na within 20 days bago o pagkatapos ng kapistahan. Ikalawa po, kailangan mong tumanggap ng banal na komunyon sa mismong araw po ng Divine Mercy Sunday. Kailangan po nating magsimba. At ikatlo, kailangan mong magkaroon ng pusong nagtitiwala kay Jesus at sa kanyang awa. Hindi po perfection ang hinihingi po dito. Ang hinihingi po ay sincerity, ang hinihingi ay kababaang loob, ang hinihingi ay pagtitiwala. Pero may babala po. Hindi po ito magic, hindi po ito automatic, hindi po ito parang ritual na kapag ginawa mo ay siguradong may resulta. Kung lalapit ka na walang tunay na pagsisisi, kung ginagawa mo lang ito bilang tradisyon o obligasyon, maaring hindi mo maranasan ang lalim po ng biyayang ito. Ang awa po ng Diyos ay libre, pero hindi po ito minamaliit. Hindi po ito inaabuso. Ito po ay tinatanggap ng pusong nagsisisi at nagtitiwala. Ngayon po, isipin mo po ang buhay mo. Ilang beses kang nagkamali? Ilang beses kang bumagsak? Ilang beses mong sinasabi sa sarili mo na gusto mong magbago pero parang paulit-ulit ka pa rin bumabalik sa dati? Ito po ang Divine Mercy Sunday. Ito pong mensahe mismo ng Divine Mercy. May pag-asa, may panibagong simula, hindi pa huli ang lahat. Ang Divine Mercy Sunday po ay hindi lang isang petsang na makikita mo natin sa kalendaryo, ordinaryong araw. Ito po ay paanyaya mismo, paanyaya ng langit.
Paanyaya po ng Diyos na bumalik ka sa Kanya, na magsimula po tayong ulit, na hayaan siyang linisin ka, buuin ka, at mahalin ka. Ngayon po ang tanong ay hindi po kung karapat-dapat ka. Dahil wala po taong karapat-dapat sa ganito pong klaseng awa. Ang tanong po ay, handa ka bang magtiwala? Handa ka bang lumapit? Handa ka bang magsisi at tanggapin ang biyayang ito? Kung yes, huwag mong palapasin ang pagkakataong ito. Kailangan mong lumapit sa kumpisal, tumanggap ka ng komunyon, at ibigay mo ang sarili mo sa awa ng ating Panginoong Yesus. Dahil sa dulo po, ang awa ng Diyos ang tanging makakapagligtas sa atin. At sa isang araw na iyon, maaari pong baguhin ito ang buong buhay mo at ang iyong walang hanggang kapalaran. Happy Divine Mercy sa ating po lahat. Jesus, King of Mercy, I trust in you.